Ang karunungan ay isang regalo. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Hayaan niyong ibahagi ko po sa inyo ang ating pong devotion, Wisdom is a Gift. Paano mo makakamit ang karunungan? Basta mo na lang bang pagdidesisyonan isang araw na makakamit mo ang karunungan na kailangan mo? Gagawa ka ba ng resolusyon tuwing bagong taon upang maging matalino? Hindi. Ito ang pagkakaiba ng kaalaman, knowledge, at karunungan o wisdom. Ang kaalaman ay nagmumula sa education. Ang karunungan ay nagmumula sa Diyos. Upang magkaroon ng kaalaman, tumingin ka sa paligid mo. Upang magkaroon ka ng karunungan, tumingin ka pataas. Ang kaalaman ay nagmumula sa rason or sa reason. Ang karunungan ay nagmumula sa revelation. Ang kaalaman ay natututunan. Ang karunungan ay isang regalo. Sinasabi sa James chapter 1 verse 5, "If any of you lack wisdom, you should ask God." James chapter 1 verse 5 ng New International Version. Ang karunungan ay isang regalo mula sa Diyos. At siya ay isang mapagbigay na Diyos. Gustong-gusto niyang magbigay ng regalo sa kanyang mga anak. Ang kailangan mo lang gawin ay humingi sa Kanya. Sinasabi sa Biblia sa Colossians 2 verse 2 and 3, "In this way, they will know God's secret, which is Christ Himself. He is the key that opens all the hidden treasures of God's wisdom and knowledge." Colossians 2 verse 2 and 3 ng Good News Translation. Lahat ng ito ay nakapaloob sa isang tao, si Hesukristo. Kung nais mo ang karunungan ng Diyos, kailangan mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay. Kailangan mo siyang anyayahan sa iyong buhay at sabihin, "Jesus, tulungan mo ang mga tao sa pamamagitan ng aking mga kamay. Mahalin mo ang mga tao sa pamamagitan ng aking puso at ilagay mo ang iyong karunungan sa aking isipan." Saan mo kailangan ng karunungan? Sa iyong marriage? Sa iyong mga anak? Sa trabaho? O sa pakikitungo sa mga tao? Ang unang hakbang ay tanggapin ang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo at anyayahan siya sa iyong buhay. Pagkatapos, araw-araw kang humingi ng karunungan. Gawin mong priority ang pagbabasa ng salita ng Diyos at manatili sa fellowship ng ibang mga Kristiyano. Bakit? Sapagkat, sinasabi po sa Bible, iron sharpens iron. Ibig sabihin, a wise friend sharpens another friend. Ang mga tao ay nagiging matalino sa pamamagitan ng kanilang mga kaibigang kasama. Think about this, my friend. In which areas of your life do you feel you currently need wisdom? And how can you specifically invite Jesus into these areas to seek His guidance and wisdom? Sa anong mga bahagi ng iyong buhay sa tingin mo kailangan mo ang karunungan at paano mo particular na mai-invite si Jesus sa mga bahaging ito upang hanapin ang kanyang gabay at karunungan? Panghuli, think about this.
Reflect on a recent decision you made. Was it based more on knowledge or wisdom? And how can you ensure that future decisions are guided by wisdom from God rather than just human knowledge? Pag-isipan yung isang mga kamakailan mong desisyon na iyong ginawa. Ito ba batay sa kaalaman o sa knowledge or sa karunungan, wisdom? Paano mo matitiyak na ang mga sumusunod na desisyon ay gagabayan ng karunungan mula sa Diyos sa halip na simpleng kaalaman lang ng tao? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. Huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.